Sa isang baybayin ng kalsada ng Sariaya, Quezon, naglalakad si Freya kasama ang mga kapatid niya. Si Shania ang nasa unahan. Ito ang pinakamatanda. Medyo mabilis maglakad at parang gusto na nitong makarating agad sa bahay. Kasunod nito si Tali. Nakaipit ang buhok nito sa mataas na ponytail. Si Agnes naman ay nasa tabi ni Freya. Pawis na pawis pero nakangiti pa rin. Si Freya ang nasa gitna ng lahat, ang bunso sa magkakapatid. Tahimik lang siyang naglalakad. Ramdam niya rin talaga ang init sa batok. "Grabe ang init ngayon," sabi ni Tali habang humihinga ng malalim. "Parang nasusunog ang kalsada." "Kung may halo-halo lang sana na nagbebenta ngayon," sabi ni Agnes. "Maraming yelo at maraming sago, yung marami ring gatas." Napangiti si Shania pero hindi ito lumingon. "Magmadali na tayo, baka maabutan tayo ng sermon." Humigpit ang hawak ni Freya sa strap ng bag niya. Alam niya kung anong ibig sabihin nun. Mahigpit si Tita Belen sa kanila, lalo na kapag tungkol sa mga lalaki. Habang naglalakad sila sa kalsada, narinig nila ang boses ng mga lalaki mula sa likod. "Uy! Freya! Shania!" Lumingon si Agnes agad. Mga kaklaseng lalaki nila yon at mga kaibigan na rin. Mabait kaya close silang lahat. Kay Freya naman, parang kuya na ang turing niya since nasa elementary pa lang siya. Habang nasa high school naman ang kanyang mga ate. Ngumiti ang isa sa mga binatilyo. "Ang init no, punta muna tayo sa dagat." Huminto si Freya sa paglalakad. Napatingin siya sa dagat. Malapit lang yon sa kalsada. Kaunting lakad lang pababa sa buhangin. Malakas ang alon, maliwanag ang tubig, at parang ang sarap tumakbo doon. "Sandali lang," sabi ng isang lalaki. "Maliligo lang tayo bago umuwi." Nagkatinginan si Tali at Agnes. "Gusto ko," sabi agad ni Agnes. "Ang init kasi, para ako malulusaw sa init." "Ate Tali," bulong ni Freya. "Bawal yata, alam mo naman si Tita Belen." Nagkibit balikat si Tali. "Sandali lang naman, Freya. Hindi naman tayo magtatagal. Maliligo lang. Hindi naman natin sasabihin." Hindi agad sumagot si Freya. Napatingin siya sa kalsada papunta sa bahay nila. Parang naririnig na niya ang boses ni Tita Belen. "Freya," sabi ni Agnes. "Please, sumama ka na bunso. Ang init kasi. Maliligo tayo ngayon. Hayaan mo na yung si tita. Wala naman siya magagawa kapag nakauwi na tayo ng basa." Hinila pa siya nito ng kaunti. Tumingin ulit si Freya sa dagat. Humahampas ang alon sa buhangin. May mga batang tumatakbo at mga taong naglalakad sa tubig. Mukhang masaya ang mga ito. Huminga ng malalim si Freya. "Sige, sandali lang ha." Biglang napangiti si Agnes. "Yes, sasama na si Bunso. Halika na." Tumakbo na siya agad pababa sa buhangin. Napailing si Shania pero sumunod din. Nakikita niya sa kanilang magkakapatid na gusto nilang sumama sa pagtatampisaw sa dagat. Tumawa ang isang binatilyo. "Game, takbo!" Iniwan nila ang sapatos sa gilid ng buhangin. Ibinaba ni Freya ang bag niya. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga ate. Tinanggal nila ang palda at blouse ng uniform. Naiwan na lang ang sando at shorts. Tumakbo na rin si Freya, kasabay ng kanyang mga kapatid at ng mga binatilyong kaibigan nila. Pagdating sa tubig, sumalpok agad ang malamig na alon sa binti niya. "Ang sarap!" sigaw ni Agnes. Tumalon ito sa tubig at tumataas ang tilamsik ng alon. Tumawa ang mga binatilyo. "Dito, mas malalim dito!" Lumakad si Freya. Umabot ang tubig sa tuhod niya. Nagpatuloy pa siya hanggang bewang. Napapikit siya sandali. Ang lamig, ang sarap sa pakiramdam. Parang nahugasan ang init ng buong araw. Narinig niya ang tawa ng mga kapatid. Si Shania ay nagtatalsikan ng tubig kay Tali. "Hoy, tigil! Tali!" Si Tali naman ay gumante. "Bahala ka, babasain din kita, Ate Shania." Tumawa si Freya. Matagal na rin siyang hindi tumatawa ng ganoon. Sa bahay kasi, madalas ay tahimik lang. Bawal ang masyadong maingay.
Bawal ang masyadong masaya. "Freya!" tawag ng isa sa mga binatilyo. "Dito ka! Sa tabi ka namin! Baka malunod ka pa dyan!" Lumapit siya rito. Sabay-sabay silang tumalon habang dumarating ang alon. Bumagsak ang tubig sa balikat niya. Napatawa siya. Sa gilid nakita niya si Agnes. Malakas ang tawa nito. Isa sa mga lalaki ang lumapit dito. "Agnes, buhatin kita." "Ha?" sabi ni Agnes. "Talaga?" Tumawa ang lalaki. "Oo." Bumaba ito sa tubig at bahagyang yumuko. Umakyat naman si Agnes sa balikat niya. "Uy! Taas! Taas!" Tumayo ang binatilyo. Nasa ibabaw na ngayon ng alon si Agnes. Ang saya, para akong nasa bangka. Tumingin si Freya sa mga ito. Napangiti siya. Ang kapatid niyang si Agnes ay parang walang iniisip. Walang takot at walang iniintindi. Para lang itong batang naglalaro habang nakasabunot sa lalaking sinasakyan nito. Biglang may narinig siyang tunog ng motor. Napakunot ang noo ni Freya. Luminga siya sa kalsada at natigil siya sa pagngiti. "Ate Agnes!" mahina niyang sabi. Hindi siya narinig. Mas lumakas ang boses niya. "Ate Agnes!" Napalingon si Agnes. "Bakit?" "Freya, tingnan mo!" Naputol ang salita nito nang makita nito si Tito Gaspar na nasa dalampasigan. Unti-unting tumigil ang tawa ni Agnes. "Halina kayo, umahon na tayo." Seryosong sabi ni Shania at hinawakan ang kamay niya pati ang kay Agnes. "Tali, halika na. Ahon na." Nakatayo si Tito Gaspar sa tabi ng motor niya. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagagalit. Nakatingin lang sa kanila at yon ang mas nakakatakot. Pagdating sa buhangin, mabilis nilang kinuha ang mga palda ng uniform nila. Ang mga lalaki nilang kaibigan nakatayo lang sa gilid. Hindi rin makatingin ng diretso kay Tito Gaspar. Isa sa mga ito ang napakamot sa ulo. Uwi na kami. Shania, Freya, Tali, Agnes, pasensya na." Sumagot si Shania. "Hindi, ayos lang. Pasensya na rin kayo." Tinitingnan pa rin ni Freya si Tito Gaspar. Malamig ang tingin ng kanilang tiyuhin. Parang sinusukat sila mula ulo hanggang paa. "Umakyat kayo rito," saad ni Tito Gaspar. Nauna si Freya. Sumunod na umakyat sa kalsada sina Shania, Tali at Agnes. Nakatayo silang lahat ngayon sa harap ng motor. Tumingin si Tito Gaspar sa kanilang apat. "Maglakad kayo. Susunod ako sa likod." Utos ng kanilang tiyuhin. Napatingin si Freya sa kalsada. Mahaba pa ang lalakarin papunta sa bahay, pero hindi siya tumutol. "Apo," sabi ni Freya. Nagsimula silang maglakad. Si Shania ang nasa unahan. Kasunod si Tali. Nasa gitna si Agnes at si Freya ang nasa hulihan. Sa likod nila, maririnig ang mabagal na andar ng motor ni Tito Gaspar. Biglang nagsalita si Freya at tumapat sa kanyang mga ate. "Ate Agnes, magagalit ba si tita?" Hindi agad sumagot si Agnes. Sa totoo lang, alam niya na ang sagot. Parang gusto niya lang makarinig ng iba para hindi matakot pag-uwi. "Oo," mahinang sabi ni Agnes. Tiyak na galit. Huminga ng malalim si Freya. "Hindi naman tayo gumawa ng masama. Naligo lang naman tayo." Sumagot si Shania mula sa unahan. "Hindi yun ang makikita ni tita. Ang makikita niya, kasama natin ang mga lalaki." Napailing si Freya. "Pero wala naman silang ginawa. Wala naman tayong ginawa. Mabait sila at komportable tayo sa kanila." Sumingit si Tali sa kanilang bulungan. "Hindi yun ang punto. Alam mo naman si tita. Basta nakita tayong may kasama, galit na yon." Humigbit ang hawak ni Freya sa bag. Ramdam niya ang pawi sa palad. Sa likod nila, patuloy ang andar ng motor. Hindi pa rin nagsasalita si Tito Gaspar. Parang anino lang ito sa likod nila. Muling nagsalita si Shania. Nagbibilin na sa kanila bilang panganay. "Pagdating sa bahay, wag na kayong sumagot ng pabalang. Hayaan niyo lang si tita, makinig lang tayo." Tumango si Tali.
Ate Shania, mas lalong hahaba ang sermon kapag sumagot pa tayo. Napabuntong hininga si Freya. Takot ako. Lumapit si Agnes sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ayos lang, kasama mo kaming mga ate mo. Hindi sumagot si Freya, pero hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Agnes. Gabi na nang makarating sila sa bahay. Tahimik ang bakuran, ang ilaw sa sala ay nakabukas. Naririnig ni Freya ang kalansing ng mga plato mula sa kusina. Alam niya na naghihintay si Tita Belen. Pagpasok nila sa bahay, walang nagsalita. Diretso silang naghubad ng sapatos. Narinig nila ang boses ni Tita Belen mula sa kusina. Dumating na kayo? Apo, sagot ni Shania. Lumabas si Tita Belen mula sa kusina. Nakadaster ito, nakatali ang buhok at halatang naiirita. Tumingin ito isa-isa sa kanila. Umupo kayo sa mesa. Nagkatinginan silang magkakapatid. Tahimik silang umupo sa hapag. Si Freya ay nakaupo sa tabi ni Agnes. Sa kabilang side naman ay si Tali. Si Shania ang nasa dulo. Sa kabilang side ng mesa, umupo si Tita Belen. Si Tito Gaspar ay nasa may pintuan lang habang nakasandal sa dingding. Huminga ng malalim si Tita Belen. Alam niyo ba kung ano ang nakita sa inyo kanina? Nakita kayo ng tito ninyo. Nasa dagat kayo, kasama ang mga lalaking yon. Hindi ba kayo nahihiya? Biglang nagsalita si Agnes. Maliligo lang po sana kami, saka mababait naman po sila, walang bastos. Napalingon si Tita Belen kay Agnes. Mabait pero maaakit dahil hindi naman na kayo mga bata. Ang mga lalaki, maaakit sila kapag pinakitaan nyo ng balat, ng hubog ninyong mga babae. Kaya matuto kayong umayos. At maliligo. Maliligo kasama ang mga lalaki sa dalampasigan, nakasuot ng sando at shorts. Sa isip ni Freya, wala namang masama doon. Malamang ayun din ang nasa isip ng kanyang mga kapatid. Walang mababastos kung walang nang babastos. Wala yun sa damit. Kahit naka long sleeves at palda sila ng mahaba. Kung manyak talaga ang isang lalaki, manyak talaga. Napayuko si Freya. Tita, hindi siya pinatapos. Tumahimik ka. Hindi ba kayo naturuan ng hiya? Hindi talaga kayo napalaki ng maayos ng nanay ninyo. Walang sumagot sa kanila. Naglakad si Tita Belen papunta sa aparador sa sala. May maliit na Biblia doon. Kinuha nito yon at bumalik sa mesa. Binuksan ni Tita Belen ang libro. Makinig kayo. Ang babae ay dapat marunong mag-ingat sa sarili. Hindi lang sa kilos kundi sa itsura at sa pakikisalamuha. Binasa niya ang isang talata. Sa Biblia, sinasabi, nakalimutan niyo na ba? Gayon din naman, nais ko na ang mga babae ay manamit ng maayos, may kahinhinan at pagpipigil sa sarili. Hindi sa pamamagitan ng magagarang ayos ng buhok o ginto o perlas o mamahaling damit. Napailing si Tita Belen. Ang babae ay dapat manamit ng may kahinhinan, tahimik at maayos. Sa tingin niyo ba, nagpakita kayo ng kahinhinan? Hindi sumagot si Freya. Nakatingin lang siya sa mesa. Alam niya naman ang mga salita ng Diyos, pero may ibang pumapasok sa isip niya. Isa pa, alam niyo ba kung gaano kabilis kumalat ang tsismis sa baryo? Tanong ni Tita Belen. Isang tao lang ang makakita, bukas alam na ng buong barangay. Isang maling tingin lang, sira na ang pangalan ninyo. Tahimik lang ulit si Freya. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Tito Gaspar. Nakatayo pa rin ito sa may pintuan at nakatingin sa kanila. Nagpatuloy si Tita Belen. Hindi kayo pinalaki ng magulang ninyo para maging pakawala. Bukas sigurado ako magiging usap-usapan kayo. Tatawagin kayong mga malalandi. Kahit hindi ko pa tinatanong, alam kong mahaharot ng tawa nyo kasamang mga lalaking yon. Maharot talaga, gatong pa ni Tito Gaspar. Kumarga pa nga yang si Agnes sa balikat ng lalaki. Nahahawakan ng mga hita. Tita, sabi ni Shania.
Sinusubukang ibaling dito ang atensyon sa halip na kay Agnes na sobrang nagpasaway sa kanilang tatlo. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Napatingin si Tita Belen sa ate Shania niya. Hindi na talaga. Kasi mula ngayon, may bagong patakaran na ako sa pamamahay na to. Simula bukas, wala nang pakikipag-usap sa mga lalaki. Maliban kung tungkol sa schoolwork, kung group project, kung assignment, pero hanggang doon lang. Kapag tapos na ang klase, diretso uwi na. Walang tambay kung saan-saan. Dito kayo tumitira at ako ng guardian ninyo ngayon, kaya sumunod kayo sa bilin ko. Ang bahay natin, dito dinadaos minsan ng kabanalan. Tapos kayo, mga pasaway, walang dangal at walang kabanalan sa mga katawan. Kailangan nyo tuminong 4. Kung sa inyo, pwede ang ganyan. Sa akin, hindi. Sumunod kayo dahil ako ang nagpapakain at nagbibigay sa inyo ngayon ng tahanan at edukasyon na gusto ninyo. Napalunok si Freya. Ayaw niya ng mga bagong patakaran, pero wala naman silang magagawa. Nakatira sila ngayon sa kapatid ng kanilang ina. Mga bata pa lang sila. At baby pa si Freya noong mamatay ang kanilang mga magulang. Kaya halos ang nakamulatan niya na ay ang mga ito. Si Shania naman ang parang naging nanay sa kanilang magkakapatid. Hindi pa tapos si Tita Belen. Tali, kunin mo ang mga cellphone ninyo. Simula ngayon, wala ng cellphone. Wala nang gagamit ng social media. Wala nang kung ano-ano. Hindi nyo kailangan yan. Tahimik lang si Freya, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Kailangan nila yon. Hindi lang naman sa aliw nila ginagamit ang cellphone. Kailangan din nila sa pag-aaral. At isa pa, simula ngayon, 2 beses kayong magsisimba bawat linggo. Linggo at Miyerkules, walang palya. Magdarasal kayo, magpapakumbaba, magninilay kayo sa mga ginawa niyong kasalanan. Pakiramdam ni Freya ay unti-unting lumiliit ang mundo nilang magkakapatid mula nang mapadpad sa poder ni Tita Belen. Parang may pader na itinayo sa paligid nila. Mas mahigpit, makitid at sarado para sa ibang tao. Huminga ng malalim si Tita Belen. Hindi ko ginagawa ito para pahirapan kayo. Para sa inyo rin naman ito. Ginagawa ko ito para protektahan kayo. Ang babae ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi na mabubuo kailanman. Kaya ingatan niyo ang mga sarili ninyo. Marami pa namang mapagsamantala. Nagsalita na ulit si Tito Gaspar. Makinig kayo sa tita nyo. Hindi niya kayo gustong saktan. Gusto lang niya kayong ilayo sa gulo. Parang mga anak na namin kayo. Halos kami nang nagpalaki. Ayaw namin na mapahamak kayo. Tumango si Tita Belen. Tama ang tito ninyo. Ang mundo sa labas ay hindi mabait. Kaya mag-ingat na lang kayo at palaging makinig sa amin. Para sa ikabubuti nyo rin naman ito. Pagkatapos ng sermon, nagbanlaw na sila ng mga katawan. Kumain ng hapunan, gumawa ng assignments at naghanda na sa paghiga. Magkakatabi lang silang 4 sa malaking foam. Sa tingin nyo, may sayad na kaya sina Tita Belen at Tito Gaspar? Tanong ni Agnes. Sinaway agad ito ni Shania. Ano ka ba? Manahimik ka nga. Marinig ka pa nila. Ganun lang talaga sila kahigpit kasi sobrang belief nila sa religion natin. Na obviously, nahiya lang tayo kasi sa kanila tayo nakatira. Saad pa ni Agnes. Napabuntong hininga si Shania. Okay na rin to. Wala namang mali na may relasyon tayo sa Diyos. Maganda nga to. Sumunod na lang tayo kay tita. Tama naman siya. Nagbilin siya. Hindi tayo sumunod. Umismid si Agnes. Pero ang higpit pa rin. Nakakasakal kaya? Alam kong ganito din ang nararamdaman mo, ate. Pero siguro naman, pag may buhay na tayong kanya-kanya, magagandang trabaho at may ibang pupuntahan, hahayaan na nila tayo, 'di ba? Wala pa lang tayong magawa kasi minor de edad. Pero kapag tumanda na siguro tayo, baka hindi na tayo pakialaman ni Tita Belen. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing pinagalitan sila ni Tita Belen. Unti-unting naging malinaw kay Freya ang bagong takbo ng buhay nila. Maaga silang gumigising ngayon, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw. Sa maliit na sala ng bahay, nakaluhod silang 4 sa sahig.
Sa harap nila ay ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang Biblia. Nakatayo si Tita Belen sa harap nila. Nakasuot ito ng mahabang bestida. Magdasal tayo. Ipagpasalamat natin ang bagong umaga. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa tahanan. Tahimik na nakayuko ang magkakapatid. Naririnig ni Freya ang mahinang boses ni Agnes na sumusunod sa dasal. Naririnig niya rin ang buntong hininga ni Tali. Si Shania ay nakapikit lang. Pagkatapos ng dasal, binubuksan ni Tita Belen ang Biblia. Makinig kayo. Ang salita ng Diyos ang ilaw ng buhay. Kung wala ito, maliligaw ang mga tao. Binasa nito ang ilang talata. Pagkatapos ay ipinaliwanag yon ni Tita Belen. Minsan mahaba, minsan paulit-ulit. At tandaan ninyo, ang babae ay dapat tahimik, masunurin at may takot sa Diyos. Tahimik si Freya habang nakikinig. Sa una, sinubukan niyang unawain ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga araw, may napapansin siya. May mga pagkakataon na ginagamit ni Tita Belen ang relihiyon kapag gusto nitong sundin nila ang gusto nito. Hindi niya alam kung napapansin ba yon ng kanyang mga ate. Sakit sa tuhod lumuhod? Reklamo ni Freya. Hinilot ni Shania ang tuhod niya. Mamaya, magluluto ako ng palitaw. Nag-request ako na bumili ng ingredients. Napangiti agad si Freya. Salamat ate. Pagkatapos ng klase, uuwi agad. Pagdating sa bahay, may mga gagawin agad. Pagwawalis, paglalaba, pagluluto at paglilinis ng bahay. Minsan ay tahimik lang ang bahay. Pero kapag magkakasama silang magkakapatid at wala ang mga matatanda, nagkakaroon pa rin sila ng kaunting saya. Ate Shania, Ate Tali at Ate Agnes, naghahampasan ng walis? Sumbong ni Freya. Sinaway naman agad ni Shania. Tumigil nga kayo dyan. Mamaya, magkapikunan na naman kayo. Pareho ko talaga kayong sasabunutan. Nang sumapit ang hapon, naglalaba sila sa likod ng bahay. Nakaupo si Tali sa bangko, pinipiga nito ang damit. Napabuntong hininga si Shania. Kung buhay pa sana si nanay at tatay, iba siguro ang buhay natin. Napatingin si Agnes sa kanya. Siguro pinapayagan nila tayong maligo sa dagat. Siguro hindi tayo natatakot. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Shania. Naalala niyo ba nung maliit pa tayo? Sumasama pa tayo kay tatay sa bangka. Nangingisda siya sa madaling araw, tapos sumisigaw siya at pinapakita sa atin ang isda. Nagsalita rin si Tali habang nakatingin sa kanya. Nagluluto ng sinigang kapag marami ang huli ni tatay. Ang sarap nun, the best. Napabuntok hininga si Agnes. Kung hindi sana sila nalunod, siguro masaya tayo. Siguro malaya tayo. Napangiti si Freya. Wala siyang alaala sa mga magulang nila. Kaya kapag nagkakwento ang kanyang mga ate, masaya lang siyang nakikinig. Sayang lang at hindi niya naranasan o naalala man lang kahit mukha ng mga magulang nila. Biglang narinig nila ang boses ni Tito Gaspar. Masyado na kayong matagal. Napalingon silang apat. Nakatayo si Tito Gaspar sa likod ng bakod. Nakatingin ito sa kanila. Tapusin niyo na ang mga gawain ninyo dyan. Opo, sabi ni Shania. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalaba. Pero napansin ni Freya ang paraan ng pagtitig ni Tito Gaspar, lalo na kay Agnes. Hindi yon tulad ng dati. Hindi niya maipaliwanag. Parang may ibang ibig sabihin. Habang nagsasalita si Agnes, nakatingin si Tito Gaspar sa ate niya ng matagal. Hindi man lang kumukurap. Napatingin tuloy si Freya kay Agnes. Napansin niyang nakikita ang dibdib nito sa loob ng t-shirt habang nagbabanlaw. Ate, yung dibdib mo. Tinaas agad ni Agnes ang damit. Kaso masyadong maluwag kaya kinagat na lang nito habang nagbabanlaw. Sa kanilang magkakapatid, pinakamadaldalman, si Agnes talaga ang pinakamaganda. Bata pa si Freya, pero malakas ang pakiramdam niya sa paligid. Pero minsan, iniisip niyang masyado lang siyang nag-iisip. Kaya palagi niyang tinatanggal ang pagdududa sa kanyang buong sistema.
Lumipas ang mga taon nang hindi nila halos namamalayan. Nagbago ang mga tao, mga bagay sa paligid nila, at ang mundo nilang magkakapatid sa labas. Pero halos hindi nagbago ang buhay sa loob ng bahay. Si Freya ay nasa grade 8 na ngayon. Si Agnes ay sa grade 10, si Tally ay sa senior high school. Si Shania naman ay nakapagtapos na ng high school. "Shania, halika nga rito," tawag ng Tita Belen nila sa panganay. Napalingon si Freya. Alam niyang nasa likod ng bahay si Shania kanina habang naglalaba. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang yabag papasok sa kusina. Hindi niya intensyong makinig, pero manipis lang ang dingding. Halos lahat ng usapan sa bahay nila ay naririnig mula sa sala. "Ano po yun, tita?" Mahina ngunit magalang na tanong ni Shania. "Yung kapatid ni Pastora Lorna," dagdag ni Tita Belen. "Nagtatanong kung pwede kang sumama sa kanila sa outreach sa kabilang barangay." "Outreach po?" sagot ni Shania. "Oo," sabi ni Tita Belen. 3 araw yon. Mangangaral kayo, magbabahay-bahay, magbibigay ng Bible study." Narinig ni Freya ang bahagyang paghinga ni Shania bago ito tuluyang sumagot. "Pero tita, may sinabi po kasi ako sa classmate ko." "Anong sinabi mo?" tanong agad ni Tita Belen. "Tungkol po sa college," marahang sagot ni Shania. "May scholarship po kasi na ino-offer yung isang school sa kabilang syudad. Sabi ng classmate ko, pwede raw po ako mag-apply." "Scholarship?" ulit ni Tita Belen. "Opo," sagot ni Shania. "Kung makakapasa po ako sa exam, libre po ang tuition." Muli na namang natahimik sa kusina. Sa sala, hindi na nakatingin si Freya sa notebook niya. Nakapako na ang pansin niya sa direksyon ng kusina. "Akala ko ba," dahan-dahang sabi ni Tita Belen, "napag-usapan na natin ito. Bakit ka pa nag-iisip ng tungkol dyan?" "Hindi naman po ako nagdedesisyon agad," paliwanag ni Shania. "Mag-e-exam lang po sana ako." "Para saan?" tanong ni Tita Belen. "Para masayang lang ang oras mo." Hindi sumagot si Shania. "Ang dami mong pwedeng gawin sa gawain ng Diyos," dagdag ni Tita Belen. "Mas mahalaga yon kaysa sa pag-aaral ng mga makamundong bagay." Sa sala, napakunot ang noo ni Freya. Hindi niya lubos maintindihan ang usapan, pero alam niyang tungkol yon sa college. Silang magkakapatid, gusto nilang makapag-aral hanggang kolehiyo. "Tita," marahang sabi ni Shania, "gusto ko lang po sanang subukan." "Subukan?" ulit ni Tita Belen. "Opo, Shania," sabi ni Tita Belen, at ngayon ay mas mababa na ang boses pero mas mabigat pakinggan. "Hindi lahat ng gusto natin ay dapat sinusunod. Mas mahalaga ang kalooban ng Diyos. Saka ang layo ng mga universidad dito sa isla. Gastos lang at mahihirapan ka. Hindi kita pinalaki para maghabol ng mga pangarap na makasarili." Makaraan ng ilang segundo, narinig niya ang sagot ni Shania. "Hindi naman po makasarili ang mag-aral." Hindi niya makita ang mukha ni Tita Belen. Pero alam ni Freya na hindi yun nagustuhan ng tita niya. Palagi naman itong tutol sa kahit na anong walang kinalaman sa kanilang pananampalataya. "Hindi mo na kailangan ng college," matigas na sabi ni Tita Belen. "Mas kailangan ka ng gawain ng Diyos." "Pero tita, Shania," naputo lang sasabihin sana ng ate niya. May kakaibang bigat sa pagbanggit ng pangalan nito. Alam na agad ni Freya na wala nang magagawa ang kanyang ate kundi ang sumunod. "Kung may scholarship man, hindi mo yon kailangan dahil hindi yon ang plano ng Diyos para sa'yo. Ang plano ng Diyos ay gamitin mo ang buhay mo sa paglilingkod." Sa sala, marahang yumuko si Freya sa notebook niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong masakit sa kanyang dibdib. Iniisip niya kung ganoon ba talaga ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan ba talagang i-give up ang mga bagay na gusto para lang masabing sumusunod sa kalooban nito? "O sige na," sabi ni Tita Belen. "Maghanda ka na rin.
Sa Sabado ang alis ninyo. Opo, tugon na lang ng kanyang ate. Pagdaan ni Shania sa sala, napansin ni Freya ang mukha ng ate niya. May kung anong lungkot sa mga mata nito na hindi maipaliwanag ni Freya. Nalungkot tuloy siya para sa kanyang kapatid. Isang hapon, galing sa school si Freya. Pawisan siya dahil mainit ang panahon. Pagpasok niya sa gate, narinig niya ang boses ni Tita Belen sa sala. Kausap nito si Aling Rosa. "Magandang dalaga si Shania," sabi ni Aling Rosa. "Maayos pang ugali, hindi pasaway." Sumagot si Tita Belen. "Tama ka, masipag yon, marunong sa bahay. Marunong magluto, marunong maglinis." Tahimik na nakatayo si Freya sa gilid ng dingding. Nagtataka siya kung bakit pinag-uusapan si Shania ng ganoon. "May kakilala kasi akong binata," sabi ni Aling Rosa. "Trabaho niya sa barko, mabait naman. Kaya lang sa barko na tumanda. Gusto sanang mag-asawa. Nasa 38 na. Iniisip ko na baka pwede yung dalaga mo dyan. Yung panganay kasi, nakita nga raw ni Raymond itong si Shania nung huling baba niya ng barko. Sobra siyang nagandahan." Kumunot ang noo ni Freya. Napagtanto niya agad na may nagkakagusto sa kanyang ate na halos doble ng edad nito. Papasa ng tatay nila. Pero nagulat siya sa sinabi ni Tita Belen. "Mas mabuti yon," saad ng kanilang tiyahin. "Mas mabuti ang lalaking may siguradong trabaho para kay Shania. Hindi tulad ng nangyari sa kapatid ko." Nanlamig ang pakiramdam ni Freya. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang nanay nilang magkakapatid. Nagpatuloy si Tita Belen. "Pinili niya ang asawa niya. Pinili niyang isang mangingisda. Hindi niya inisip ang hirap. Hindi niya inisip ang kinabukasan. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Namatay silang dalawa sa dagat. Naiwan ang mga anak nila sa akin na ako na ang nagpalaki. Walang pera o bahay. Kung hindi ko kinupkop ang mga batang yan, baka kung saan na napadpad." Napahigpit ang hawak ni Freya sa strap ng kanyang bag. Alam naman niya na may utang na loob sila kay Tita Belen. Pero minsan, ang hirap tumanaw, lalo na kung tinutulak sila sa mga bagay na hindi naman nila gusto. "Hindi ko hahayaang mangyari yon sa mga batang ito," sabi ni Tita Belen. "Mas mabuti nang mag-asawa sila ng lalaking may trabaho. Mas matanda, may direksyon sa buhay, kahit hindi nila mahal. Matututunan din naman yon." Narinig niya ang sagot ni Aling Rosa. "Tama ka dyan. Hindi naman nakakabusog ang pag-ibig. Mas mahalaga ang seguridad, pera, saka kinabukasan." Hindi na nakinig pa si Freya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto nila. Pagpasok niya, naroon si Shania. Nakaupo ito sa kama at may hawak na lumang notebook. "Dumating ka na," sabi ni Shania sabay ngiti. "Hindi kayo magkasabay ni Agnes?" "Shortened lang ang klase ko, ate," sagot ni Freya. Ibinaba niya ang kanyang bag. Hindi alam ni Freya kung sasabihin niya ang narinig. Pero hindi na niya kailangan pang sabihin. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang ate Tali. Mukha itong iritado. "Narinig mo ba?" sabi nito kay Shania. "Yung pinag-uusapan nila sa sala. Alam mo ba yon?" Napalingon si Shania. "Ang alin?" Sumagot si Tali. "Pinag-uusapan ka. May ipapakilala raw na lalaki sa'yo na matanda. Halos parang tatay mo na, seaman, tapos parang pinagpaplano ng kasal mo." Napatingin ulit si Freya kay Shania. Hindi agad nagsalita ang ate niya. Pero unti-unting namula ang mata nito. "Ano?" mahina nitong sabi. Sumagot si Tali. "Parang gusto ni tita na mag-asawa ka na para may lalaking mag-aalaga sa'yo. Saka sa matanda. Kaloka. Kasi may pera? Ang impokrita. Mahalagang salita ng Diyos pero alipin ng taong may pera." Biglang tumayo si Shania. "Hindi ako papayag. Hindi ko sinabi na gusto ko mag-asawa. Hindi ko sinabi na handa na ako. Gusto ko mag-college. Gusto kong magkaroon ng trabaho at ako ang bahala sa sarili ko. Gusto kong magkaroon ng sariling buhay." Biglang pumatak ang luha nito.
Bakit ba sila nangingialam sa buhay ko? Ayaw ni tita. Sabi niya sayang lang daw ang pera. Sabi niya mas mabuti pang mag-asawa na lang ako. Pagkatapos ay halos tatay ko na palang ipapakasal sa akin. Tahimik lang si Freya. Hindi siya makapagsalita. Niyakap na lang niya ang kanyang ate. Nagpatuloy si Shania. Hindi niya man lang ako tinanong. Hindi niya man lang sinabi sa akin. Pinag-uusapan na pala nila ang buhay ko. Parang hindi ako tao. Parang bagay lang ako na ipapasa sa iba. Kung may pera at pupuntahan lang ako, aalis na ako dito. Pero wala akong ibang pupuntahan at ayokong maiwan kayong tatlo. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag naglayas ako. Nag-aaral pa kayo? Napahagulgol si Shania. Niyakap niya na lang ito ng mahigpit. Nararamdaman niya rin naman yon. Lahat sila gustong lumayas doon. Wala lang talaga silang lakas ng loob at wala silang ibang mapupuntahan. Masyadong mahihina ang kanilang kalooban dahil ganoon sila pinalaki. Lumapit si Agnes na kauuwi lang. Anong nangyayari kay Ate Shania? Sumagot si Tali. Gusto ni tita na mag-asawa si ate. Sa 30 years old pa. Okay lang daw kasi sima naman daw. Nanlaki ang mga mata ni Agnes. Ha? 19 pa lang yan eh. Tumango si Shania habang patuloy sa pag-iyak. Hindi pa nga ako nagsisimula sa buhay ko. Tapos gusto na nilang matapos agad. Ayokong magpakasal. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal kung hindi ko naman mahal. Habang pinagmamasdan ni Freya ang kanyang kapatid, hindi niya mapigilan isipin kung mangyayari din ba yun sa kanila. Ayaw niyang magpakasal agad. Maraming pangarap si Freya pero hindi rin naman nila alam kung paano gagalaw sa mundo na wala ang kanilang tita Belen. Isang linggo ng hapon nang unang makita ni Freya ang lalaking ipinakilala kay Shania. May pagsamba sila noon at nagsamba rin ang nirereto sa kanyang ate. Matangkad si Raymond, maayos ang buhok, nakapolo at pantalon. Malinis namang tingnan kahit paano. Yun nga lang, halatang malayo talaga ang agwat sa kanyang ate Shania. Hali kayo dito, sabi ni Tita Belen. May ipapakilala ako sa inyo. Nagkatinginan silang magkakapatid. Alam na ni Freya kung sino yon. Ilang sandali pa ay lumapit sila sa sala. Tumayo si Raymond at ngumiti. Magandang hapon sa inyo. Eto si Raymond, sabi ni Tita Belen. Siya ang binata na sinasabi ko. Yung wala pang asawa. Shania, Raymond, ito naman ang mga pamangkin ko. Si Shania, tapos ang mga kapatid niya, si Tali, Agnes at ito si Freya. Ngumiti si Raymond sa kanila isa-isa. Magandang hapon. Masaya akong makilala kayo. Tahimik silang magkakapatid. Pare-pareho nilang pinagmamasdan si Raymond. Para sa ibang tao, swerte na kung sino ang mapapangasawa ni Raymond. Maayos ang buhay, single, seaman at mukha namang mabait. Pero para kay Freya, hindi swerte ang ate niya. Kung matinong lalaki si Raymond, hindi ito pipilit ng kasal sa babaeng ayaw dito. Kung matinong lalaki si Raymond, iisipin nito ang malaking agwat ng edad. Kaya para sa kanya, hindi mabait si Raymond. Sinasamantala lang nito ang kahinaan at kawalan ng pagpipilian ng kanyang ate Shania, na mabait at sobrang inosente. Magandang hapon din po, bati na lang ni Shania. Umupo kayo, sabi ni Tita Belen. Umupo silang apat sa mahabang bangko. Si Raymond ay naupo ulit sa upuan, malapit sa kanyang ate na labis na naiilang. Nagsalita si Tito Gaspar mula sa kabilang side ng sala. Seaman yang si Raymond, magandang sweldo at regular ang padala. Tumango si Tita Belen. Etong si Shania namin, masipag, hindi katulad ng iba na tambay lang, mabait at masunurin. Napangiti si Raymond at marahang tumingin kay Shania. Matagal na akong sumasakay sa barko. Hindi na nakapag-asawa kasi ilang taon din na breadwinner. Umuwi lang ako kapag bakasyon. May ipon na rin ako para sa bubuuin kong pamilya. Yun nga lang wala pa ring asawa hanggang ngayon. Tahimik lang si Shania. Ngumiti lang ito ng kaunti kay Raymond.
Napabuntong hininga na lang si Freya habang pinagmamasdan ang lahat ng yon. Alam niyang hindi pa handang mag-asawa si Shania, kaya hindi rin siya nasisiyahan sa mga nangyayari. Oo nga, sabi ni Tita Belen. Magandang plano mo. Ang lalaki dapat marunong maghanda para sa pamilya, hindi umaasa sa iba. Tumango si Raymond. Opo, kaya nga gusto ko po sanang mag-asawa na. Sabi niyo po gusto niyo akong makilala ni Shania. Ay oo, sagot agad ni Tita Belen. Magandang babae si Shania. Itong pamangkin ko masipag, maayos ang ugali at makajos. Napansin ni Freya na lalong naging tahimik si Shania. Nakatitig lang ito sa mesa, parang pinoproseso pa rin ang lahat. Nanirereto ito sa isang lalaki na doble ang edad dito. Mas lalong tumitig si Raymond kay Shania. Kung okay lang po kay Shania, gusto ko po sana siyang makilala. Hindi naman po agad-agad. Dahan-dahan lang. Alam kong kailangan pa po namin makilala ang isa't isa. Napatingin si Freya sa ate niya. Sige, salamat, saad ng kanyang ate. Pero napansin ni Freya ang kamay nito. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng damit. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nanahimik na si Shania. Mas maraming oras na pinapayagan ito na sumama kay Raymond para mas makilala. Lumipas ang ilang linggo, madalas pumunta si Raymond sa bahay nila. Minsan may dalang pagkain o mga prutas. May dalang mga bulaklak para kay Shania. Minsan may dalang pasalubong mula sa Maynila. Napakabuting lalaki. May trabaho. May direksyon sa buhay. Hindi pasaway. Aba naman, Shania. Huwag mo nang pahirapan sa panliligaw. Baka siya talaga ang ibinigay ng Diyos para sa'yo. Saad ni Tita Belen sa kanyang ate. Umismid si Agnes. Hindi naman mahal ni ate. Saka hindi sila bagay. Parang tatay na. Agad na nagalit si Tita Belen. Wala yan sa edad. Basta tama ang lalaki, okay na yon at kaloob yun ng Diyos. Hinawakan ni Freya ang braso ng kanyang ate Shania. Tipid lang itong ngumiti sa kanya. Parang sinasabi na okay lang ito sa kung anumang maging takbo ng mga bagay-bagay. Sumang-ayon naman si Tito Gaspar sa asawa nito. Tama! Hindi ka mahihirapan kapag ganyan ang asawa. Kaya madaliin nyo na at magpakasal na kayo. Tahimik si Shania kapag naririnig yon. Pero kapag sila-sila na lang sa kwarto, doon ito nagsasalita. Hindi ko gusto to, sabi ni Shania habang nakahiga silang apat sa kama. Hindi ko gusto na parang pinipilit ako. Gusto kong mag-aral, hindi ko pa gustong mag-asawa. Pero, Tita Belen kasi, tinakot ako na hindi kayo pag-aaralin kapag hindi ako pumayag. Kapag pinalayas tayo dito, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Alam nyo naman, simula bata pa, nandito na tayo. Hindi na tayo umalis dito. Natatakot ako na baka kapag gumawa ako ng agarang desisyon, mas masira ang mga buhay natin. Niyakap na lang ni Freya ang kanyang ate Shania. Ang ate niya na ang naging ina sa kanya. Nahihirapan sila dahil ang totoo, pare-pareho silang mga duwag at takot sa pwedeng mangyari sa kanila kapag tumalikod sila sa mga gusto ni Tita Belen. Maaga pa lang, gising na ang buong bahay. Dumating na ang araw ng kasal ni Shania. Sa kwarto, nakaupo si Shania sa harap ng maliit na salamin. Nakasuot na ito ng puting gown. Sa kama sa likod nito, nakaupo sina Freya, Tali at Agnes. Pare-pareho na silang nakaayos ang buhok at makeup. Suot nila ang kulay mint green na infinity dress. Nakatingin lang si Freya sa ate niya. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Ate Shania, tawag ni Agnes. Luminga si Shania sa kanila. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Agnes. Ikakasal ka na, ate. 19 ka pa lang. Yung iba nasa college, ini-enjoy ang adulthood, barkada at gimmick. Napangiti na lang si Shania. Okay lang, tinatanggap ko ng kapalaran ko at ang choice na meron ako ngayon. Pumayag na ako dahil nangako si Raymond. Sabi niya sa akin, pag-aaralin niya ako. Umawang ang bibig ni Freya. Ano? Talaga ate?
makakapag-aral ka na ng college. Tumango si Shania. Oo, basta raw bigyan ko muna siya ng 1 o 2 anak. Kasi nga raw tumatanda na siya, gusto niya ng mga anak. Pagkatapos nun, pwede na raw ako mag-aral ng college basta alam ko ang limitasyon ko. Kaya naisip ko na hindi na rin naman siguro masama. Kahit hindi ko siya mahal, at least may respeto siya sa akin. Okay na yon. Natahimik silang tatlo. Hindi nila yon alam. Baka kahit sila, kung ganon ang offer ng mapapangasawa, papayag agad sila. Subalit iba-iba naman ang sitwasyon ng bawat tao. Sumingit si Tali. Pero paano kung hindi niya tuparin? Paano kung sinabi niya lang yon? Bahagyang natigilan si Shania. Hindi ko alam. Nagtiwala lang ako kay Raymond. Mukha naman siyang mabait. Ito lang ang pagkakataon ko. Ang nakikita kong pagtakas. Kung mananatili ako dito, hindi ako makakapag-aral. Kasi mas gusto ni tita na magpalaganap ako ng salita ng Diyos. Hindi ako makakaalis. Hindi ako magkakaroon ng ibang buhay. Pumayag agad ako sa gusto ni Raymond. Kasi inalok niya sa akin na pwede akong maging malaya. Magawang mga bagay na gusto ko kahit mag-asawa na kami. Nangako naman siya na hindi maghihigpit sa akin. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng yon, pero maniniwala na lang ako. Kasi ayoko na rito sa poder ni Tita Belen. Napatitig si Freya sa ate niya. Ngayon niya lang naisip yon. Para kay Shania, ang kasal nito ay hindi lang kasal. Isa lang yung daan palabas. Sumabat si Agnes. Hindi ka ba natatakot, ate? Hindi mo pa naman siya lubusang kilala. Hindi nga, mahinang sagot ni Shania. Pero umaasa rin ako na sana bigyan ako ng Diyos ng mabuting lalaki para naman maging malaya ako mula rito. Biglang naluha si Shania. Sabi niya, sa Batangas kami titira kasi nandun ang bahay niya. Mag-ingat kayo rito ha. Palagi ako mangangamusta sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap na lang nila ang kanilang panganay. Ang ate nila na nagsilbing ina sa kanila. Nasasaktan ang kanilang damdamin sa gagawin nitong paglayo. Pero kung totoo na mas mabibigyan ito ng paglaya sa piling ni Raymond, magiging masaya sila para kay Shania. Pagkatapos ng kasal ni Shania, parang biglang nagbago ang pakiramdam ng bahay. Kulang kapag wala roon ang panganay nilang kapatid. Dati, si Shania ang madalas magsalita kapag tahimik ang bahay. Ito ang gumagawa ng paraan para gumaan ang pakiramdam ng lahat kapag napapagalitan sila ni Tita Belen. Ngayon, 3 na lang silang magkakapatid sa kwarto. Takte naman, nagkamot ng pisngi si Agnes. Hindi ako sanay na wala si Ate Shania. Same, sang-ayon ni Tali. Naglalambing na lang na yumakap si Freya kay Agnes. Payakap na lang, Ate Agnes. Wala akong mayayakap. Ano ba yan, kadiri? Bulalas ni Agnes, pero inayos din naman ang yakap sa kanya. Pero simula nang umalis si Shania, parang mas madalas magalit si Tita Belen. Mas madalas ang sermon sa kanila at mas mahigpit ang pagbabantay. Nakakainis si Tita Belen. Ang OA na minsan hindi ko maintindihan kung mahal ba talaga tayo o may tililing lang eh. Kung mas mahigpit siya noon, mas mahigpit na siya ngayon. Reklamo ni Agnes. Napaisip si Freya habang naglalakad sila pa uwi. Mahal naman siguro tayo ni Tita Belen. Talagang ibang way lang. Saka mahigpit siya ngayon kasi wala na si Ate Shania na nagbabantay sa atin. Akala niya kasi palaging sumusunod sa kanya si ate. Pero mas madalas lang talaga tayong pinagtatakpan ni Ate Shania sa mga kalokohan natin. Naiinis din naman si Freya kay Tita Belen at Tito Gaspar. Pero palagi niyang binibigyan ng benefit of the doubt, lalo na ang kanyang tita. Kasi kahit nagaano man ka-problematic ang mga ito pa rin ang nagpalaki sa kanila. Hindi sila lalaki ng ganoon kung wala ang mga ito. Tinuring pa rin naman silang anak ni Tita Belen kahit na may mga paraan ito ng pagdidisiplina na hindi nila gusto. Yun nga lang, habang lumalaki si Freya at mas nagiging aware sa paligid, may isa pang bagay na napansin si Freya. Palagi na lang may tensyon sa pagitan ni na Agnes at Tito Gaspar. Isang hapon, nasa kusina sila.
Naglalabas si Freya sa likod ng bahay nang narinig niya ang boses ni Tito Gaspar mula sa loob. "Agnes!" Tawag ng tiyuhin nila sa kanyang ate. "Oh, ano ba yon?" Naiinis na tanong ni Agnes. "Bakit hindi ka pa naguhugas ng pinggan?" Tumikhim si Tito Gaspar. "Matagal nang tapos kumain." Sumagot si Agnes. "Maghuhugas naman ako, atat ka. Hindi ka makapaghintay. Hindi naman tatakbo yan." May bahid ng inis ang boses ni Tito Gaspar. "Lagi kang sumasagot. Ang pabalang mo palaging magsalita." Narinig ni Freya ang mahinang buntong hininga ni Agnes. "Hindi po ako sumasagot. Sinasabi ko lang ang gusto ko pong sabihin. Gagawin ko naman po. May ginagawa lang ako rito." Nagpatuloy si Freya sa pagkusot. Sanay na siya kay Agnes. Sa kanilang magkakapatid, ito lang naman talaga ang sumasagot. Wala itong pakialam kahit na magmukhang bastos ang bibig. Ang mahalaga, masabi ang saloobin. Gayunpaman, kahit ganon si Agnes, alam ni Freya na ito ang pinakamahina ang loob. Hindi naman duwag, pero kapag natatakot, mas naghahanap ng masasandalan ang kanyang ate Agnes. Kinagabihan, nasa kwarto sila. Nakaupo si Agnes sa sahig, nag-aayos ng mga notebook nito. "Bakit lagi kanyang pinapagalitan?" tanong ni Freya. Nagkibit balikat si Agnes. "Hindi ko rin alam. Malay ko ba sa loko na yon? Palagi nga akong bunot na pagalitan eh. Kaunting mali ko lang, napapansin agad. Kaya siguro hindi binayaan ng anak ni Tita Belen kasi ganyan ang ugali niya. Naiinis ako kaya pinipikon ko na lang din talaga." Napailing na lang si Freya. Hangad niyang huwag mapagalitan ni Tita Belen ang ate niya. Mas nakakatakot kasi ang kanilang tiyahin. Sobrang tagal pang magparusa na para bang sobrang bigat ng kasalanan nila kung maparusahan. Isang hapon, pauwi si Freya galing sa school. Pagdaan niya sa maliit na kalsada malapit sa tindahan, may napansin siya. Nakatayo si Tali sa gilid ng puno at may kausap na lalaki na mukhang kaklase nito. Huminto si Freya. "Ate Tali!" Hindi niya kilala ang lalaki. Pinagmasdan niya ang kasama ng kanyang ate. Medyo payat ito, pero nakikita niyang tambay minsan sa kanto. Nagtatawanan ang mga ito at naghalikan pa. Umawang ang bibig ni Freya. "Ate Tali!" Biglang napansin ni Tali si Freya. Nanlaki ang mata nito. "Freya! Bunso, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito?" Balik naman ni Freya. Napakamot si Tali sa ulo. "Wala lang. Nag-uusap lang kami." Napatingin si Freya sa lalaki at ngumiti ito. "Hi, Freya!" Pero hindi niya ito pinansin. "Ate Tali, sino siya? Nakita ko kayong naghahalikan." Napakagatlabi ang ate niya. "Boyfriend ko siya." Nanlaki ang mata ni Freya. "Ano?" Hinawakan ni Tali ang mga braso niya. "Bunso, please, wag mong sabihin kay tita ha." Napatingin si Freya sa lalaki. Tahimik lang ito at parang walang pakialam kung nalaman niya man o hindi ang relasyon. Bukod sa bawal sa kanilang Tita Belen, ramdam niyang hindi maayos na lalaki ang boyfriend ng kanyang ate. "Ate Tali naman," mataman niya itong tiningnan. "Magagalit si tita kapag nalaman niya to." "Oo, alam ko naman yun. Pero kasi gusto ko lang maranasan magkaroon ng boyfriend. Ang higpit nila. Gusto ko lang maranasan kung paano maging teenager. Please, huwag mong sabihin." Hindi sumagot si Freya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ayaw niyang pabayaan si Tali sa boyfriend nitong tambay lang at mukhang walang gagawing maganda. Pero alam niyang malaking gulo kapag nalaman ni Tita Belen. Katulad ng pakiusap ni Tali, hindi niya yon sinabi kahit kanino. Sa kaibuturan ng kalooban ni Freya, naiintindihan naman din niya kung saan ang gagaling ang kanyang ate. Nagkakaroon din siya ng mga crush. Naiinggit sa mga kaklaseng may boyfriend na. Pero dahil siguro mas iniisip niyang pag-aaral, hindi niya binibigyan ng panahon kahit na may nagpaparamdam ng interes. Lumipas pa ang mga taon. Nakagraduate ng high school si Tali. Wala na rin silang ginagawa dahil bakasyon na.
Sa kanilang gastusin, hindi nila maikakailang malaki ang tulong ng asawa ng kanilang ate Shania. Nagpapadala ito ng pera sa kanila, kaya kahit walang trabaho ang tito at tita niya, may mga panggastos pa rin sila. Isang hapon, nang sabihin ni Tita Belen na may bisita sila, sa loob ng bahay, nagwawalis si Freya ng sahig habang si Agnes ay naghuhugas ng pinggan sa kusina. Si Tali naman ay katatapos lang sa paglilinis ng mga kwarto. Kalalabas pa lang nila sa pinto nang magsalita si Tita Belen mula sa sala. "Tali!" Tawag ng kanyang tiyahin. Medyo pagod ang boses ni Tali. "Bakit ho?" "Magbihis ka ng maayos, may darating na bisita. Gusto kitang ipakilala sa kanya." Napatingin si Freya mula sa pagwawalis. "Sino po bang bisita ang tinutukoy nyo? Bakit kailangan pa po akong ipakilala?" Tanong ni Tali. "Isang mabuting lalaki, may negosyo at sariling shop, masipag at maayos ang buhay. Total, nakagraduate ka na naman. Siguro naman ay oras na para mag-asawa ka, katulad ng ate Shania mo. Total, hindi ka na naman magkokolehiyo. Dito ka na lang sa bahay." Bahagyang nanigas si Tali. "Tita, ano po bang sinasabi nyo? Kaka-18 ko lang po. Ayoko po niyan. Ayoko po ng reto na ginawa nyo katulad kay ate Shania." Nagkatinginan silang magkakapatid. Yun na naman si Tita Belen. Pinapakialaman ang mga buhay nila. Pagkatapos kay Shania, si Tali naman ang gustong ipagkasundo sa alam ng mga itong mabuting lalaki para sa kanyang ate. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng motor mula sa labas. May dumating na. Lumabas si Tito Gaspar para salubungin ang bisita. Ilang sandali lang ay pumasok na ang mga ito sa sala. Napatingin si Freya. Medyo mataba ang lalaking pumasok. May edad na at papasa ng lolo ng ate Tali niya. "Magandang hapon," saad ng lolo. Sumagot si Tita Belen. "Magandang hapon din, Edgar. Ito ang pamangkin kong si Tali. Siya yung sinasabi ko sa'yo." Napatingin ang matandang lalaki kay Tali. Ikaw pala si Tali. Tamang sinabi ni Aling Rosa. Maganda ka nga." Halata ang gulat sa mukha ni Tali. Nakatayo lang ito sa gilid at nag-aapoy ang mga mata. "Tali!" Mahina pero matigas ang boses ni Tita Belen. "Umupo ka. Tabihan mo naman si Edgar." Hindi gumalaw si Tali. Medyo nagulat si Freya nang hilahin ni Tita Belen ang ate niya papunta sa tabi ni Edgar. Nagkatinginan tuloy sila ni Agnes, parehong naiinis sa sitwasyon. Nagsalita muli si Edgar na para bang magiging sobrang interesante ang pagkatao nito para sa kapatid nila. "May maliit akong negosyo, hardware at construction supplies. Maayos naman ang kita. Matagal na ako naghahanap ng babaeng makakasama sa buhay. Namatay na kasi ang unang asawa ko. May kanya-kanyang buhay na rin ang mga anak ko." Tahimik lang si Freya habang nakikinig. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. Tiningnan niya si Tali na parang maiiyak na at hindi makatingin sa matanda. Nagpatuloy si Edgar. "Gusto ko sana ng babaeng marunong sa bahay. Yung marunong mag-alaga, hindi maluho, hindi pasaway, saka medyo bata sa akin." Biglang tumawa si Tali. Sarkastiko yon, kaya natigilan si Edgar sa pagsasalita. Napatingin silang lahat kay Tali. "Ano ang nakakatawa?" tanong ni Tito Gaspar. Sumagot si Tali. "Nakakatawa lang. Gusto ng medyo bata. Parang apo nyo na ako, lo." Napakunot ang noo ni Tita Belen. "Tali, mag-ingat ka sa pananalita mo. Mas matanda sa'yo ang kausap mo." Hindi tumigil si Tali. "Mas matanda, pero gusto kong asawahin? Tita, hindi ba kayo nagsasawa? Kay ate Shania ganito rin ang ginawa nyo. Ngayon ako naman?" Nanlaki ang mata ni Freya. Ramdam niya ang paparating na gulo. Tiningnan niya si Agnes na natatawa na lang din talaga sa sitwasyon. Sumingit si Edgar. "Hindi naman kita pinipilit agad. Gusto lang muna kitang makilala." Napatingin si Tali sa matanda. "Yun din yun.
Pwede ba? Huwag niyong binibilog ang ulo ko. Kaya mo ba talaga ako pakasalan? Grabe. Pido ho ba kayo? Parang apo mo na ako tanda. Kadiri naman kayo. Matandang manyak. Napanganga si Freya. Siya na lang talaga ang kinakabahan para sa kanyang kapatid. Yun ang unang beses na marinig niyang magsalita ng ganon ang ate Tali niya. Bastos ka! Sigaw ni Tita Belen. Pero hindi tumigil si Tali. Mas bastos kayo. Ang hilig niyo kaming ipasa sa kung sino-sinong lalaki. Talagang sa mga matatanda pa. Mas malala yung sa akin kasi lolo na. Anong tingin niyo sa amin? Parang paninda? Oo, at utang na loob po namin sa inyo na lumaki kami ng ganito. Pero may sarili pa rin kaming buhay na hindi niyo po dapat pinapakialaman. Biglang lumapit si Tita Belen at malakas na sinampal si Tali. Umalingaw-ngaw ang sampal na yon sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Freya at agad na humarang kay Tali. Tita, wala kang modo, sigaw ni Tita Belen. Pinapakain kita, pinapaaral kita, tapos ganyan kang sumagot. Umiyak na si Tali, pero galit pa rin ang mukha nito. Tumatanaw kami ng utang na loob sa pagkupkup niyo sa amin. Pero kung ganito lang, hindi ko matatanggap to. Tita, hindi pwede lahat ng gusto niyo para sa buhay naming magkakapatid masusunod ng gano'n na lang. Tumakbo papunta sa kwarto ang umiiyak na si Tali. Agad naman itong sinundan ni Agnes. Si Freya nanatili lang sa sala at gustong makausap ng mahinahon si Tita Belen. Tumayo na si Edgar, halatang naiilang at nabastos sa ginawa ni Tali. Belen, siguro alis na lang muna ako. Tumango si Tito Gaspar. Pasensya na, ihahatid na kita sa labas. Lumabas si Edgar kasama ang tito niya. Gusto sanang makausap ni Freya si Tita Belen, pero sobrang init ng ulo nito at lumabas na lang muna ng bahay. Kinagabihan, nasa kabilang kwarto silang tatlo. Umiiyak si Tali sa kama ng malakas, parang batang nawala ng pag-asa. Ate Tali, mahinang tawag ni Agnes. Tumigil ka na, kanina ka pang umiiyak. Pero lalo lang itong umiyak. Hindi ko kayang maging tulad ni Ate Shania. Hindi ko kaya magpakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Sobrang tanda pa ng Edgar na yun. Ano ba naman si Tita Belen? Anong tingin niya sa atin? Pinalaki tayo para makapag-asawa ng mga mapepera? Ang ipokrita niya? Makajos pa yan ah. Umupo si Freya sa tabi nito. Gusto niyang awatin si Tali sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Baka marinig pa sila ng kanilang tiyo at tiya. Pero naiintindihan niya kung saan ang gagaling ang bigat ng nararamdaman. Mas gugustuhin ko pang sumama sa boyfriend kong tambay. Kahit wala siyang pera, mas gugustuhin ko pa yon. Hindi ako nasusuka kapag nakikita ko siya. Patuloy sa pag-iyak si Tali. Napayuko na lang si Freya. Sa sandaling yon, naalala niya ulit si Shania. Naalala niya ang kasal nito, kung paanong pumayag na lang dahil yon ang paraan ng pagtakas sa bahay na yon. Ngayon, si Tali naman, pero ibang laban. Para tuloy may pumipigil ng buhay nila, imbes na sila ang pumili. Isang hapon, biglang tumunog ang lumang cellphone na ginagamit nila sa bahay. Lumapit si Agnes at tiningnan ang screen. Tumatawag si Ate Shania. Napangiti ng bahagya si Freya. Sagutin mo! Pinindot ni Agnes ang screen. Hello, ate! Masiglang boses nito. Mula sa speaker ay narinig nila ang pamilyar na boses ni Shania. Agnes, kumusta kayo? Sumagot si Agnes. Ayos lang, miss ka na namin. Sumingit si Freya at lumapit. Ate, ako to, si Freya. Tumawa si Shania. Kumusta ka? Napangiti si Freya kahit hindi siya nakikita. Okay lang, nag-aaral ng maayos. Mag-aaral ka mabuti, importante yan. Pasensya ka na kung matagal akong tumawag. Nagkasakit kasi ako nitong mga nakaraang linggo. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Bakit? Sumagot si Shania. Buntis kasi ako, tapos medyo maselan daw. May isang beses na muntik na akong makunan. Nag-aalala nga si Raymond, gusto niya na may kasama ako rito habang nasa barko siya.
Gusto ko sana isa sa inyo ang kasama ko. Kaya lang naisip ko na baka mas lalo kayong malungkot dyan. Saka nandito naman ang hipag ko. Mabait naman. Okay ka lang ba ngayon, Ate Shania? Tanong ni Freya. Oo, pinagpapahinga lang ako ng doktor. Hindi ako pwedeng masyadong magpagod. Mahina ang kapit ng baby ko. Pero okay na ako ngayon. Tahimik lang si Freya. May kung anong bigat sa dibdib niya. May gusto sana siyang sabihin pero hindi niya masabi. Nagpatuloy si Shania. Kayo, kumusta kayo dyan? Napatingin si Freya kay Agnes. Pareho silang natahimik. Parang alam nila pareho na baka makaapekto sa pagbubuntis ng kanilang ate kung sasabihin pa ang problema. Sumagot si Agnes. Oh ate, ayos lang kami rito. Sumagot na lang din si Freya. Ayos lang ako dito. Hindi na sila nagdagdag ng iba pang detalye. Hindi nila sinabi ang nangyari kay Tali. Hindi nila sinabi ang gulo kay Edgar. Hindi nila sinabi ang mga sigaw at sampal ni Tita Belen sa pangalawa sa kanilang magkakapatid. Nagpatuloy si Shania. Si Tali nga pala, kumusta siya? Napatingin si Freya sa pinto ng kwarto. Naroon si Tali na palagi na lang tahimik. Hindi na ito gaanong lumalabas ng kwarto simula noong ginawang pagreto rito kay Edgar. Sumagot si Freya. Ayos lang si Ate Tali. Tahimik sandali si Shania sa kabilang linya bago muling nagsalita. Sabihin niyo sa kanya, miss ko na siya. Miss ko na rin kayong dalawa. Baka kapag nakapanganak ako o bumaba ang asawa ko sa barko, bibisita kami sa inyo. Matapos ang ilang minutong usapan, nagpaalam na si Shania. Mag-ingat kayo dyan at huwag kayong mag-alala sa akin. Nagpapahinga naman ako. Magiging okay din ang baby ko. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin. Subukan kong makatulong. Napatango si Freya. Oo ate, mag-ingat ka rin. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Napabuntong hininga si Agnes. Hindi natin sinabi. Umiling si Freya. Hindi pwede. Baka mag-alala si Ate Shania. Baka umuwi pa siya dito. Maselan pang pagbubuntis niya. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging tahimik si Tali. Hindi na ito masyadong nagsasalita. Madalas lang itong nakahiga. O kaya ay nakaupo sa may bintana. Napapansin yun ni Freya. Isang gabi, naglilinis sila ng kusina. Lumapit si Tali sa kanya. Tara sa kwarto. Napatingin si Freya. Bakit? May sasabihin ako, sabi ni Tali. Bahagya siyang kinabahan sa tono ng kanyang ate. May kakaibang bigat sa tono nito. Nagkatinginan tuloy sina Freya at Agnes. Sumunod sila papasok sa kwarto. Isinara ni Tali ang pinto at umupo sa kama. Napayuko ito at huminga ng malalim. Habang sina Freya at Agnes nakatayo sa harap nito. Ano yon? Bakit mo kami pinapunta rito? Ano bang sasabihin mo? Tanong ni Agnes. Matagal bago sumagot si Tali. Napansin ni Freya na namumugto ang mga mata nito. Huminga muna ng malalim ang kapatid nila. Buntis ako. Nanlaki ang mata ni Freya. Ano, Ate Tali? Totoo ba? Mahina pero nanginginig ang boses nito. Oo, buntis ako. Napanganga si Agnes at walang masabi. Halos hindi naman siya makahinga. Alam niyang may boyfriend si Tali. Pero hindi siya makapaniwalang magpapabuntis ito. Sigurado ka ba? Mahinang tanong ni Freya. Tumango si Tali. Oo, 2 linggo na akong hindi dinadatnan. Nag-test ako at positive. Saka sinadya ko to para hindi maikasal sa matandang yon. Napaupo si Agnes. Ate, para ka namang ewan. Paano kung mas lalo kang maipit dyan? Paano kung gusto ka palang panagutan ng matanda? Mukhang patay na patay pa naman sa yung Edgar na yon. Natigilan si Tali. Parang kahit isang beses ay hindi sumagi sa isipan nito ang ideyang yon. Halatang naguluhan ang kanilang kapatid. Pero si Freya, mas lalo nang sumasakit ang ulo para sa kanyang ate Tali. Ginawa nitong daan ng bata para makatakas. Na para bang basta-basta na lang ang magbuntis at magpalaki ng bata. Ayaw niyang manghusga,
Pero tambay lang naman ang boyfriend nito. Paano na lang ito bubuhayin? Hindi makapaniwala si Freya. Ate Tali, hindi yata maganda na nagpadalos-dalos ka. Naluha na lang si Tali. Paano ba? Ano bang dapat kong gawin? Saka boyfriend ko naman si Waki. Napailing si Agnes. Anong gagawin natin? Malalaman to ni Tita Belen. Ate Tali, hindi mo naman maitatago yan. Napapikit si Tali. Alam ko, napahawak si Freya sa noo niya. Takot ang kanyang nararamdaman. Malaking gulo yon kapag nalaman ng kanilang tiyahin. Sobrang malaking gulo. Ate Tali, hindi natin to pwedeng itago. Sambit naman ni Freya. Lolobo ang tiyan mo at malalaman nila na buntis ka. Lumipas ang araw na wala silang naging solusyon para sa pagbubuntis ni Tali. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi sila handa, lalo na ang kanilang ate na sabihin yon kay Tita Belen. Kaya ng gabing yon, pare-pareho silang tulala habang nakahiga. Parang problema ng isa ay problema ng lahat. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong nanahimik ang ate Tali niya. Naawa na si Freya. Batid niyang gulong-gulo na lamang talaga ang utak nito. Kaya hindi na makagawa ng tamang desisyon. Hanggang isang umaga, nagising na lang si Freya na wala na sa tabi nila si Tali. Si Agnes lang ang nandoon at nakanganga pa. Baka nasa kusina lang, mahina niyang bulong sa sarili. Tumayo si Freya at naghilamos sa maliit na palanggana sa gilid ng kwarto. Pagkatapos, ay lumabas siya papunta sa kusina. Ate Tali, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Naglakad siya sa sala. Ate Tali! Dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto. Lumapit siya sa side kung saan humihiga si Tali. Doon niya napansin ang isang nakatiklop na papel sa ibabaw ng unan. Kinuha niya yon, nakita niya agad ang sulat kamay ni Tali. Ate Agnes! Nagising si Agnes at napabangon. Nasaan si ate? Tanong ni Freya. Ate, naglayas yata siya? Agad na napabangon si Agnes. Aha? Ano? Kagigising ko lang. Ano? Anong naglayas? Ate, eto. May sulat siya. Mga kapatid ko, kung binabasa niyo ng sulat na to, ibig sabihin, umalis na ako sa bahay. Pasensya na kung hindi ko ito sinabi ng harapan. Pasensya na kung hindi ko kayo ginising para magpaalam. Kung ginawa ko yon, sigurado akong pipigilan niyo ako. Sigurado akong iiyak kayo at baka magbago pa ang isip ko. Alam niyo naman ako, matigas ang ulo ko pero mahina rin ang puso ko kapag kayo nang umiiyak. Kaya bago pa ako manghina, umalis na ako. Freya, alam kong ikaw ang unang makakakita ng sulat na to. Ikaw kasi ang pinakamaagang gumigising sa atin. Kaya sigurado ako, ikaw ang unang makakapansin na wala ako. Freya, pasensya ka na. Alam kong ikaw ang pinaka-nag-aalala sa ating magkakapatid. Lagi kang tahimik pero ramdam ko na iniisip mo ang lahat ng problema natin. Alam kong natakot ka nang sabihin ko sa inyo ni Agnes na buntis ako. Nakita ko sa mukha mo ang pag-aalala. Nakita ko kung paano ka napapaisip, kung ano ang mangyayari sa akin kapag nalaman yon ni Tita Belen. Alam kong hindi mo gusto na umalis ako. Alam kong gusto mo na manatili ako at harapin ang problema. Pero Freya, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kayang pakiramdam na araw-araw ay parang may nakabantay sa bawat galaw ko. Hindi ko na kayang pakiramdam na parang hindi ako pwedeng huminga ng malaya. Simula nang umalis si Ate Shania para magpakasal, parang nagbago ang lahat. Lalo kong naramdaman na parang bilanggo tayo sa bahay. Parang mas lumiit ang mundo natin. Lalo tayong binantayan, lalo tayong sinabihan kung anong pwede at hindi pwede. Alam niyo naman kung anong nararamdaman ko nung dinala ni Tita Belen si Edgar sa bahay. Para akong nasakal nung araw na yon. Para akong isang bagay na ipinapasa lang sa kung sinong lalaki na gusto niya. Kapag nalaman ni Tita Belen, alam kong ipapahiya niya ako. Alam kong sasabihin niya na kasalanan ko ang lahat. At alam kong ipaparamdam niya na isa akong kahihiyan sa pamilya. Ayokong maranasan yon. Kung pagsasalitaan man niya ako ng masama,
At least, wala ako dyan sa bahay na yan. Hindi ko na maririnig lahat. Sumama na ako kay Waki. Alam kong iniisip nyo ngayon na baliw ako. Baka iniisip nyo na bakit ako sumama sa isang tambay na lalaki na wala namang trabaho. Alam kong yun din ang sasabihin ni tita kapag nalaman niya to. Pero gusto kong malaman nyo ang totoo. Sumama ako sa kanya dahil sa kanya ko nararamdaman na may nakikinig sa akin. Kapag kasama ko siya, hindi niya ako tinatanong sa mga bagay na hindi ko naman alam. Hindi niya ako sinasabihan kung paano ako dapat kumilos bilang babae. Hindi niya pinaparamdam na parang may utang ako sa kanya dahil tinulungan niya ako. Kapag kasama ko siya, parang normal lang akong tao. Alam kong mahirap ang buhay na pinili ko. Hindi magiging madali ang lahat. Baka dumating nga ang araw na iiyak ako dahil wala kaming pera o wala kaming matutuluyan. Pero kahit ganoon, gusto kong subukan. Mas gugustuhin ko pang mahirapan sa buhay na pinili ko kaysa mabuhay sa buhay na pinili ng iba para sa akin. Hindi na lang to tungkol sa akin. Tungkol na to sa bata na kailangan kong alagaan. Agnes, ikaw naman. Alam kong madalas tayong nag-aaway noon. Ikaw kasi ang pinaka-prangka sa ating magkakapatid. Ikaw ang laging sumasagot kapag may hindi ka gusto. Pero alam ko rin na malambot ang puso mo. Agnes, alagaan mo si Freya. Alam kong siyang pinakatahimik sa atin, pero siya rin ang pinakamaraming iniisip. Huwag mong hayaan na akuin niya ang lahat ng problema ninyo sa bahay. Sabihin niyo kay Ate Shania na mahal ko siya. Alam kong hindi ko siya natawagan bago ako umalis, pero hindi ko yun kinaya. Kapag narinig ko ang boses niya, baka hindi na ako nakaalis. Buntis na rin siya. Sana maging maayos ang panganganak niya. Sana lumaki ang anak niya na hindi kailangan matakot na magsabi ng gusto niya sa buhay. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi ko rin alam kung babalik pa ba ako sa buhay na yan. Pero gusto kong malaman nyo na hindi ko kayo iniwan dahil hindi ko kayo mahal. Umalis ako dahil gusto kong mabuhay. Freya, Agnes, mahal na mahal ko kayo. Kahit nasan ako ngayon, dala-dala ko ang alaala ng mga gabi na nagtatawanan tayo sa kwarto. Dala ko ang mga oras na sabay-sabay tayong naglalabas sa likod ng bahay habang nagkukwentuhan. Dala ko ang mga sandali na kahit mahirap ang buhay, nagagawa pa rin nating ngumiti dahil magkakasama tayo. Kung darating ang araw na magkikita tayo ulit, sana mas matapang na tayo, sana mas malaya na tayo. Huwag niyo akong hanapin, hindi pa ngayon. Kapag handa na ako mismo ang babalik sa inyo. Pangako, mahal ko kayo. Ang ate nyo, Tali. Iyak nang iyak si Freya pagkatapos yung mabasa. Hindi siya makapaniwala na maglalayas ang ate Tali nila. Wala siyang ideya kung saan ito pumunta. Umalis siya. Garalgal na sabi ni Freya. Umalis na talaga si ate Tali. Lumapit si Agnes at niyakap siya. Tahan na, hayaan mo na si Ate Tali sa gusto niyang gawin. Desisyon niya naman yon. Mas lalo pang tumulo ang mga luha ni Freya. Paano na siya? Buntis siya at hindi natin alam ang magiging buhay niya sa Waki na yon. Paano kung may mangyari sa kanya? Tahimik lang si Agnes habang nakatingin sa kanya. Maging ito, wala ring sagot sa lahat ng tanong na yon. Lumipas ang ilang oras, naghahanda na sila ni Agnes ng almusal sa kusina. Kumilos silang magkapatid na parang walang nangyari. Nasaan si Tali? Tanong ni Tita Belen nang mapansing wala ang ate nila. Nagkatinginan sina Freya at Agnes. Hindi po namin alam, baka po nasa labas. Pagising po namin wala na siya sa kama. Wala rin pong mga gamit. Napakunot ang noo ni Tita Belen. Anong ibig mong sabihing wala? Sumagot si Agnes. Naglayas na po si Ate Tali. Hindi nila sinabi na buntis si Tali. Ayaw nilang bigyan ng ideya ang kanilang tiyahin kung kanino sumama ang ate nila. Wala naman itong alam sa kung sino ang boyfriend ng dalaga. Biglang tumayo si Tita Belen. Tumakas? Tumakas siya? Napayuko si Freya. Hindi po namin alam. Galit na galit si Tita Belen. Walang hiya. Pinakain ko, pinatira. Tapos tatakas lang? Saan yun pumunta? Kanino sasama yon? Napapikit si Freya. Nagpatuloy sila ni Agnes sa ginagawa.
Kahit pigain sila, hindi nila sasabihing buntis si Tali at sumama sa boyfriend nito. Nagtataka ka pa ba, Belen? Tanong ni Tito Gaspar. Pinipilit mong magpakasal kay Edgar. Ayaw nga ni Tali. Sumigaw si Tita Belen. Bakit? Para sa kanya rin naman yun na. Gagandang buhay niya. Bakit niya pa tinanggihan? Lumipas ang ilang buwan. Isang araw, tumawag si Shania. Hindi pa nito alam ang ginawang paglalayas ni Tali. Masayang boses nito. Nanganak na ako, lalaki ang panganay namin ni Raymond. Napangiti si Freya kahit may bigat sa dibdib. Ate, congrats! Narinig niya ang iyak ng baby sa kabilang linya. Freya, salamat. Punta kayo sa binyag ha. Aasahan ko kayo. Pero may gusto sana akong itanong. Nasaan ba talaga si Tali? Ilang buwan ko na siyang hindi nakakausap. Nangilid ang mga luha ni Freya. Ate, umalis na kasi si Ate Tali dito. Matagal na. Ano? Si Agnes na ang sumagot. Hindi namin alam kung nasaan siya. At buntis kasi siya. Sumama siya sa nakabuntis sa kanya. Hindi alam ni Tita Belen yon. Ang alam niya lang, naglaya si ate kasi nagalit. Nereto naman kasi sa matanda. May matanda dito nung nakaraan. Tapos nerereto kay Ate Tali. Halos maglolo na. Hindi makapaniwala at iyak ng iyak si Shania. Dahil sa mga nalaman nito, kahit bagong panganak, napauwi ito sa Sariaya nang wala sa oras. Kinumpronta nito ang Tita Belen nila. Bakit naman po kasi sa matanda niyo nireto ang kapatid ko? Naiinis at medyo naluluhang tanong ni Shania. Hindi pa po ba kayo tapos? Ako nga po ginawa niyo na sa akin. Pati ba naman kay Tali? Lumayas na po tuloy ang kapatid ko at hindi po namin alam kung nasaan. Masamang tumingin si Tita Belen kay Shania. Bakit ako ang sinisisi mo? Desisyon niyang lumayas kaya kung mapahamak siya sa pupuntahan niya, kasalanan niya na yon. Isa pa, huwag kang magsalita na para bang wala akong nagawang maganda sa inyo. Ikaw, nagsisisi ka ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ba't maganda naman ang tinatamasa mong buhay ngayon? Sabihin mo sa akin na nagsisisi ka at hindi ka masaya ngayon. Naluhan na lang si Shania. Masaya ako, oo. Masaya ako na maayos ang buhay ko at maayos ang napangasawa ko. Maayos na may anak ako. Pero pinilit nyo lang naman ako dito. At dahil masunurin ako at may utang na loob, pumayag ako. Kasi ito ang gusto nyo. Napanatag ako. Kasi nakikita ko naman na matinong lalaki si Raymond. Pero kung may choice ako, hindi ko to gagawin. Hindi ko to pipiliin. Kung wala akong iniisip na mga kapatid, hindi ako magpapadikta sa inyo. Kasi impokrita kayo. Sinampal ni Tita Belen si Shania. Kumislap ang mga luha sa mga mata nito. Ano? Pagkatapos kitang ilagay sa buhay na yan, gaganyanin mo ako? Sasabihin mong may utang na loob ka, pero ganito ang trato mo sa akin. Naluhan na lang si Freya habang nakahawak sa railing ng hagdan. Sa tabi niya ay si Agnes na tahimik lang at natutulala na. Simula bata pa, hindi na maintindihan ni Freya kung bakit ang gulo ng pamilyang kinamulatan niya. Kung bakit hinayaan ng Diyos na maagang mamatay ang kanilang mga magulang. Kung bakit hinayaan ng Diyos na mapunta sila sa ganoong klase ng tiyahin. Iniisip ni Freya na mabait pa nga si Tita Belen kung tutuusin. Naibigay naman lahat ng pangangailangan nila habang sila ay lumalaki. Hindi perpekto pero inalagaan pa rin sila. Pero habang tumatagal, parang mas naniningil ang kabaitan nito. At hindi na alam ni Freya kung kailan ba matatawag na mali ang ginagawa ng kanilang Tita Belen. Kasi kung iisipin, hindi naman sagad ang kalupitan nito. Sadyang pakialamera lang sa kanilang mga buhay. At sa bawat desisyong gagawin, tipong nahuhumaling kontrolin ang buhay nilang magkakapatid. Bahala ka na sa buhay mo, tita, bulalas ni Shania. Ako, kukunin ko ng mga kapatid ko. Hindi ko na sila hahayaan dito. Ako nang bahala. Ako nang magpapaaral. Makikiusap ako sa asawa ko. Umawang ang bibig ni Freya. Alam niyang kasunduan ni Shania at ng asawa nito. Kung kukunin sila,
Baka ito ang hindi makapag-aral. Hindi na naman matutupad ang pangarap nito kasi uunahin na naman sila. Hindi pwede! Malakas na sigaw ni Tita Belen. Pero sa pagkakataong yon, mas matapang na si Shania. At bakit hindi? Wala na kayong trabaho. Umaasa kayo sa pera na pinapadala ng asawa ko sa inyo. Nakikihati kayo. Kaya may karapatan ako sa pera namin ni Raymond kasi misis niya ako. Masusunod ako kung saan pupunta yon. Ngayon, ang gusto ko, sa poder ko sina Agnes at Freya. Ako na ang bubuhay sa kanila at magpapaaral. Wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ng ginawa ko sa inyong magkakapatid, naluhan na lang si Tita Belen. Pagkatapos ko kayong ingatan at protektahan, ganito ang igaganti niyo sa akin? Bakit? Pinrotektahan mo lang kami para pakinabangan mo. Sa amin ni Raymond, pinalagpas ko pa, Tita Belen. Iniisip ko na baka nga gusto mo lang talaga ng magandang future para sa amin. Pero nang umulit pa ang kay Tali, nagising na ako sa katotohanan. Ngayon, kukunin ko ng mga kapatid ko. Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong to, pues gagamitin ko sa matalinong paraan para maisahan ka. Lumingon si Shania sa kanila. Agnes, Freya, mag-impake na kayo ng gamit niyo at kukunin ko na kayo. Kukunin ko na kayong dalawa. Kaso, biglang sumabat si Tito Gaspar. Hindi mo sila pwedeng kunin. Dito lang sila. Kumunot ang noo ni Freya. Kung tutuusin, wala naman dapat boses ang kanilang Tito Gaspar. Palamunin lang din naman ito. Kaya hinila niya na si Agnes na nanginginig habang nag-iempake sila ng gamit. Ate Agnes, bilisan mo dyan, sabi ni Freya. Nagmamadali na rin siya. Suminghap ito at nag-impake na rin. Nang makababa sila, agad silang hinawakan ni Shania. Yun ang unang beses na nakita niyang naging matapang ang panganay nilang kapatid. Parang kahit anong gawin ng kanilang tito at tita, hindi na ito magpapapigil. Mga makakapalang mukha, kakarmahin kayo sa ginagawa ninyo. Dadalhin kayo ng Diyos sa impyerno. Bulalas pa ni Tita Belen habang pasakay sila sa van. Teka lang, Agnes! Hinawakan ni Tito Gaspar ang braso ni Agnes. Talagang aalis ka? Iiwan mo kami rito? Hindi ka ba naawa sa amin? Hindi nakasagot si Agnes. Nakita ni Freya ang panginginig ng kanyang ate. Kaya mabilis na inagaw ni Freya ang kanyang kapatid mula sa pagkakahawak nito. Nang makasakay sila at makaandar na ang van, pare-parehong mabibilis ang paghinga nila. Hindi sila makapaniwala na sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng lakas ng loob na umalis sa poder ng kanilang Tita Belen. Pero akala niya, makakahinga na si Freya ng maluwag. Bigla na lang umiyak ng malakas si Agnes. Napatingin si Shania rito. Yon ang klase ng iyak na parang pinigil ng ilang taon at parang mauubos ang hininga. Ate Agnes, saad ni Freya. Anong nangyari? Bakit? Bakit ka umiiyak? Mas lalo itong napaluha. Ang walang hiyang yun? Walang hiya yun. Pinagsabantalahan ako ni Tito Gaspar. Umawang ang bibig ni Freya. Si Shania naman, sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Mahigpit nilang niyakap si Agnes. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Shania habang umiiyak. Bakit? Ang dami nating problema. Lagi pa akong tinatakot ng walang hiyang yun. Sinumbong ko kay Tita Belen pero pinagtakpan niya lang. Sinabihan ba naman akong nananaginip lang ako? Mga baliw! Sobrang tindi ng mga hikbing pinakawalan ni Agnes. Kanina, gustong gusto ko nang sumabog habang inaaway mo sila. Pero pinigilan kong sarili ko kasi baka may mangyaring masama sa atin. Sobrang naninikip ang dibdib ni Freya. Silang mas matagal na magkasama ni Agnes pero hindi niya man lang napansin. Saan ko idediretso itong van? Tanong ng hipag ni Shania na nagmamaneho. Mukhang nahiintindihan na kung ano ang gagawin. Sa police station, idedemanda ko mga yon. Hindi tayo uuwi ng Batangas na hindi nahuhuli ang mga yon. Gigil na sabi ni Shania.
Hinaplos nito ang mukha ng kapatid. Agnes, hindi na bumitiw si Freya kay Agnes. Mahigpit niya lang itong niyakap. Sising-sisi siya na wala man lang siyang nagawa para sa kanyang ate. Nang makarating sila sa police station, naging tuloy-tuloy na. Halos wala silang tulog. Ang hipag ni Shania, mabuti na lang at mabait. Inaalala sila at palaging binibilinan ng pagkain. Nang nasa presinto na ang kanilang tiyo at tiya, galit na galit si Shania. Wala na itong pakialam kahit ang mga ito pa ang nagpalaki sa kanila. Ang mahalaga lang rito, hostisya para kay Agnes. Ilang buwan na na-process ang kaso. Sila umuwi sa Batangas. Mabait naman ang asawa ni Shania at sinuportahan ang kanilang pag-aaral. Kuya Raymond, hindi na naman po kailangan ito. Saad ni Freya nang bilhan pa sila ng study table para maging komportable sila ni Agnes sa pag-aaral. Napangiti naman si Shania. Hayaan niyo na yang si Raymond. Natutuwa ang asawa ko na nandito kayo kasi may kasama ako. Sakalikas na talaga na matulungin kaya ganyan siya. Napangiti na lang si Freya. Mas matanda si Raymond pero nakita niya naman kung gaano ito kabuting asawa. Maunawain at hindi kailanman nape-pressure ang ate nila sa mga bagay-bagay. Ate, hindi kami habang buhay na aasa sa inyo ni Kuya Raymond. Kapag nakatapos kami, bubukod na kami, saad ni Agnes. Napangiti si Raymond at nagkamot ng ulo. Ayos lang. Isipin niyo na lang na parang tatay niyo ako. Palagi kasing nagkikwento sa akin tong si Shania na parang nanay niyo na siya. Kaya ngayong asawa na ako, gusto kong parang maging tatay din sa inyo. Mahal na mahal kayo ni Shania. At masaya siya na maayos ang buhay ninyo. Sa ganitong paraan ko siya napapasaya. Kaya masaya ako na matulungan kayo. Napatingin si Freya kay Shania. Puno ng paghanga ang mga mata ng ate niya kay Raymond. Kaya alam niyang sa pagkakataong yon, natuto na lang talagang mahalin ng ate niya ang asawa nito. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang hipag ni Shania, kasunod ang kapatid nilang si Tali na malaki na ang tiyan. Nakita ko sa my gate, nakatanaw sa inyo. Kilala niyo ba? Tali! Bulalas ni Shania at agad na niyakap si Tali. Malakas na umiyak si Tali. Ate, sorry. Ate, hindi ko alam ang gagawin ko. Pinabayaan na ako ni Waki. Hindi ko na alam. Pero wala na silang pakialam doon. Alam nila na nagpadalos-dalos si Tali para lang makatakas kay Tita Belen. Kaya nandoon sila para saluhin ito. Katulad lang noon, magtutulungan sila. Bale, kailan ka ba manganganak? Tanong ni Raymond. Tamang-tama, may makakalaro ng anak namin. Kapag nasa barko na ako, hindi na ako mag-aalala na malulungkot ang asawa ko rito. Sabay-sabay na lang silang tumawa. Sa wakas, nasa tamang tahanan na sila. Nasa tamang lugar na sila na hindi nakakasakal. Nasa tamang pagkakataon na sila na pwede nilang gamitin. Hindi pa rin naman nawawala ang pananampalataya nila sa Diyos, pero alam ni Freya na mas malinaw na ang direksyon na ibinigay nito sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay nating mga Pilipino, mahalaga ang relihiyon, dangal at ang sasabihin ng ibang tao. Pero minsan, nakakalimutan na lang talaga natin na magpakatao para abutin ang mga bagay na hindi naman natin kayang abutin. Sa huli, ang pamilya ay hindi lang dapat lugar ng disiplina, kundi tahanan ng pag-aaruga, pag-unawa at pagkakataon na matuto mula sa mga pagkakamali.